Bumaba na ang mga krillings. 6 weeks ago habang nagpapakain ako ng mga crayfish, may nakita akong nakatupi yung buntot. Yung para bang may pinoprotektahan siya sa ilalim ng buntot, iba yung pagkatupi niya. At malakas ang pakiramdam ko na buried na ang aking crayfish, kaya dali-dali ko itong kinuha. Kasi kung di ko siya kukunin, guguluhin siya ng lalaking crayfish at pwedeng ilaglag niya ang itlog dahil sa stress. At iniwalay ko na nga yung buried crayfish. Mas magandang hiwalay yung buried crayfish kasi kung maraming itlog, mas maraming krillings ang mabubuhay. Mga ilang oras nga hindi mapakali yung crayfish dahil bago yung lalagyanan niya. Pero maraming paraan para kumalma yung crayfish, lagyan lang siya ng hides, water plants o kaya takpan yung buong lagayan niya. Iba-iba yung mga sinasabi ng mga nag-aalaga ng crayfish. Bahala ka na kung ano yung mas okay sa'yo at saka yung mas okay sa alaga mo. Importante mabuhay sila. Ayan, nilagyan ko na nga siya ng hides dito. Medyo kumalma-kalma na siya kahit papano. Lumipas ang 4 na linggo, ganito na yung itsura ng itlog niya. Ito naman 5 weeks. Ito naman yung 6 weeks. Kanina nga pagising ko, meron akong nakitang mga gumagalaw sa pan. Akala ko kiti-kiti. Nung pinakatignan ko, mga krillings na pala. Kaya sinilip ko yung mother cray. Ayan, yan na siya. Pero hindi pa siya pagpagin. Mukhang mga ilang araw pa bago mapagpag. Sa mundo ng crayfish, bawal mainip. Kaya enjoyin mo lang. Kung mabot ka hanggang dito, salamat!